Si Bo Sibay at Jiang Yilin ay ikakasal na. Kung hindi ka babalik agad, mahuhuli ka na. Hayaan mo akong umalis. Hayaan mo akong umalis. Hindi na kailangan ng anesthesia. Gawin mo na lang ang C-section. Ang anesthesia ay hindi maganda para sa sanggol. Anak ko ito kasama ni Busibo. Alam niya, hindi niya hahayaang makalusot ka. Hindi mo pa rin alam, diba? Sa totoo lang, Sibo, ang pinakamamahal ako. Huwag kang maglakas loob. Nagkasundo na kami ni Busibo. Kapag ipinanganak ko na ang batang ito, maaari na kaming magpakasal. Pasensya na, ate. Dahil sobrang mahal lang ako ni Sibo. Nabanggit ko lang ng pasimple, na ayaw kong magkaanak ng maaga, baka magbago ang katawan ko. Kaya ikaw ang hinanap niyang surrogate. Akala mo maniniwala ako dahil lang sa sinabi mo? Sibo. Hoy, Sibo. Mahirapan sa panganganak si Song Runyan sa ospital. Mamamatay na siya. Mabuti na rin. Bo, Sibo. Bakit mo ako niloko? Hindi ako naniniwala. Hindi ako naniniwala. Maaari ka nang pumanaw ng payapa. Bago kami magkaanak ni Sibo, ng sarili naming anak, hindi namin hahayaang mamatay. Ang dalawang anak mong walang ama. Hindi. Huwag ninyong saktan ang mga anak ko. Huwag ninyong saktan ang mga anak ko. Hindi. Sunog. May sunog dito. Takbo. Mga anak ko. Aalis na ako ngayon. Bibigyan ko sila ng napakalaking regalo. Yan. Saan ka na kung saan-saan? Ginoong Panginoon, nalaman na namin ang tungkol. Sa sunog sa ospital noon, may nakaligtas nga, isang espesyalista sa obstetrics. Pero siya'y pumanaw na. Lanan. Yan. Sabi ng lahat patay ka na. Pero bakit palagi kong nararamdaman? Nabuhay ka pa. Talaga bang guni-guni lang ito dahil sa labis kong pananabik sa'yo? Ginoong Panginoon, hating gabi na, dapat kang magpahinga. Ginoong Panginoon, sabi ni Binibining Jiang na nagkaroon muli ng marahas na episodyo ang binata at dinala na sa ospital. Ano? Ang babaeng iyon na si Jiang Yilin. Maghanda na tayo. Pupunta tayo sa ospital. Opo. Bilisan mo at inumin ang gamot mo. Pagdating ni Daddy, kung may masabi kang mali. Huwag mong gagalawin ang ate ko! Ganun dapat. Tandaan mo, kung hindi ka magpapakabait, at kung magkakaroon ako ng mga kapatid sa hinaharap, palalayasin ko kayong lahat sa pamilya Bo. Bo Sibay, kung may kahit katiting kang pagmamahal sa akin, hindi mo hahayaang ang babaeng ahas na si Jiang Yilin ay pahirapan ang mga anak ko ng ganito. At higit pa rito, sila'y iyong sariling laman at dugo. Paano ka naging ganito kababaw ang kaluluwa? Nanay, lahat ng surveillance camera sa ospital ay sira. Pero ang gagong tatay na iyon ay darating sa ospital sa loob ng 10 minuto, kaya kailangan mong magmadali. Yuyu, Lel, maghanda na kayong lumipat. Sino ka? Bakit kamukha mo kami ni Shinshin? Nako, wala nang oras para magpaliwanag. Ikaw at si Shinshin ay kailangang sumama kay nanay ngayon. Tama, sige, kami ni Yuiwe ang bahala rito. Nanay! Chen Sinsin. Ako ang nanay ninyo. Nanay!
CJ, bilisan ninyo at sumama kayo kay nanay. CJ, Nanay, umalis ka na ngayon. Dumating ang gagong tatay na iyon sa pamamagitan ng helicopter. Paparating na siya. Narito na siya. Mamali ang daan mo. Nasa banda ng tarantadong ama ang elevator. huwag kang tumingala. Huwag kang maingay. Sandali lang. Excuse me, saan ang daan papuntang Hill? Doon. Sandali lang. Tumigil ka dyan. Anong ginagawa mo? Ang mga mata mo, naalala ko sa isang tao. Mukha kang parang isang tao rin. Talaga? Mukhang disente naman, pero hindi kumikilos ng disente. Bitawan mo ako. Nasa ospital tayo. Magkamukha. Magkamukhang magkamukha. Eksaktong katulad niya noong nagagalit. Ang tagal-tagal na nating hindi nakita. Songrun yan. Hoy, si Bai. Nasa ospital si Songrunian, nahihirapang manganak. Mamamatay na siya. Mabuti nga. Songrunian, huwag mong kalimutan. 6 na taon na ang nakalipas. Ninakaw niya at ni Jayang Yalin ang anak mo. At muntik nang patayin kayo ng iyong triplets. Sino si Songrunian? Gino, sa palagay ko, nagkakamali kayo ng tao. Paano? Paano naman hindi ikaw siya? Gino, pakawalan ninyo ako. May asawa at anak na ako. Ayokong magkamali ng akala ang asawa ko. Pasensya na. Lumayo kayo sa akin. Natatakot ang mga anak ko. Paumanhin. Ang dalawang batang ito. Halika, sumama kayo kay mommy. Teka, sandali. Tatay. Nakakakita ba ako ng kung ano? Si Tiantian at Sinsin ay ngumiti talaga. Jibo, ang binatang ginoong Tian-Tian at binibining Shinshin ay talagang ngumingiti. Yueyue, Lele, tumigil kayo sa pagtawa. Kung mahuli tayo, wala na tayo. Bumalik kayo sa kama. Magpanggap pa rin kayong may sakit. Huwag kayong tatakas. Nanay, may self-driving car sa elevator. Dadalhin ka nito sa itinakdang lugar. Nakuha ko. Tapos na ang misyon para ngayong araw. Baba na. Opo, ma'am, nanay. Saan kayo nagpunta? Sumama ang pakiramdam ni nanay at hinimatay. At nagpanggap lang kayong hindi nakakita. Papatayin ko kayong dalawa. Kung may bibitawan kang salitang labag sa gusto ko, 3 araw kitang papagugutumin. Sige, patayin mo ako. Ano ng problema? Tatay, magpapakabait na po ako mula ngayon. Huwag niyo pong gutumin si kuya. Tatay, kung may parurusahan kayo, ako na lang. Lumalaki pa po si ate. Hindi dapat siya magutom. Ano? Sino nang may lakas ng loob na magpagutom sa inyo? Hindi ako. Ako ang tunay nilang ina. Paano ko sila pababayaang magutom? Nag-ambisyon na palang magsumbong ang 2 maliliit na to. Tiantian, Singsin. Hindi dapat nagsisinungaling ang mga bata. Kapag nagsinungaling ka, humahaba ang ilong mo. Bakit hindi humahaba ang ilong niyo? Hindi nagsinungaling si nanay. Bakit hahaba ang ilong ko? Magpakabuti kayo o 3 araw kayong magugutom. Tatay, kaya mga kasinungalingan lang pala ang mga fairy tale. Hindi naman pala humahaba ang ilong kapag nagsinungaling. Jen Yilin, mga anak mo ba talaga sila? Ano na klaseng pananalita yan? Kung hindi akin, sa'yo.
Binigyan ko lang sila ng babala. Dahil pasaway sila. Mabuti pa'y magsabi ka ng totoo. Sana anak sila ni Nyan. Napakaganda sana noon, sa kanyang pag-aaruga at paggabay. Hindi sana sila napunta sa ganitong kalagayan. Tatay, yakapin mo ako. CJ. Ano ng problema? Kaya pala pinagbantaan mo sila kanina. Jen Yilin, akala ko mahigpit ka lang. Hindi ko inakalang mananakit ka sa mga bata. Hindi ako yon. Kung hindi ikaw, sino pa? Huwag mong sabihin na may katulong sa bahay na ito ang maglakas loob manakit sa mga anak ni Bosiba. Sa engagement banquet sa loob ng 3 araw, ipapahayag ko ng publiko ang pagkansela ng ating engagement. Hindi mo pwedeng kanselahin ang engagement. Hindi pwedeng lumaki ng walang ina sina Tayantean at Xingxin. May mga palatandaan na sila ng problema sa pag-isip. Sa halip na mag-isip-isip tungkol doon, nag-resort ka sa karahasan. Ang mga tagapagmana ng pamilya Bo ay hindi pwedeng magkaroon ng inang tulad mo. Kayong dalawang maliliit na pasaway. Maghintay kayo. Tianshan, Xingxin, makikipaglaro sa inyo si tatay ha? Makikipaglaro sa amin si tatay, talaga? Hindi! Hindi kailanman nagsasalita sina Tian at Xingxian. Hindi sila kailanman ngumiti. Kayong dalawang bobo, ngumingisi parang mga tanga. Hindi ba kayo natatakot na mahuli? Anong nangyayari? Binata Ginoo. May masamang balita. May problema sa puso ang matandang ginang. Dinala rin siya sa ospital na ito. Ano? Halika rito. Sa ganito ang lagay ni na Tiantian at Xingxin. Ang pagdala sa kanila ay makakaabala lang kay Lola. Tianshan, Xingxin. Pupunta si tatay para bisitahin ang Lola sa tuhod ninyo. Makikipaglaro muna sa inyo si Tio Biao, ha? Mabubuting bata. Nandito na ang pagkakataon nating makatakas. Yue, Lele. Humanap ng paraan para umalis si Tio Biao. Susunduin ka agad kayo ni nanay at ako sa ospital. Sige. Tio Biao, gutom na ako. Nay, may masamang nangyari. Nasa panganib sina Yue at Lele. Kayong dalawang munting kaibig-ibig. Masyado ba akong mabait sa inyo? Sobra ko kayong pinalaki kaya lalo kayong nangangahas. Lil, Huwag kang magpanik. Aabutin ng kahit kalahating oras bago makarating si nanay sa ospital. Kahit kalahating oras. Wala nang oras. Bosiba, gusto mong itago ang bata at alisin ang ina. Kaya gagawin kong tanga ang munting kaibig-ibig na ito. Isang tanga. Pagdating ng panahon, tiyak na papayagan ka ni Lola na magkaroon ng panibago kasama ako. Lola, tubig. Inumin mo na ang gamot mo. Tianshan, Xingxin, Lola. Dapat kang magpahinga sandali. May doktor ako rito. Puntahan mo ang mga bata. Nanay. Tianshan, Xingxin, bakit kayo sumunod sa akin dito? Nanay, marunong akong gumamit ng facial recognition para magamit ang pribadong elevator ng ospital. Tian, hawakan mo ito. Maya-maya, ikaw at Xingxin. Hintayin mo ako sa elevator. Kukunin ko sina Yuyu at Lele. Sige nanay, sumama ka sa akin, bilis. Nanay, wala na yung masamang babae. Mabuti. Bantayan mo siya. Pagkatapos nating iligtas sina Yuyu at Lele, aayusin natin ang pagkakautang niya sa atin. Sibay, aling kwarto para kina Tian at Shinshin? Alin ba? Excuse me. Ang kapal ng mukha. Bulag ka ba?
Nakita ko sina Tian at Shinshin. Ma, nasa baba na ako. Tianchen, Xingxin. Saan kayo pumunta? Tian, Shinshin. Dalawang Tian, dalawang Shinshin. Mommy, lumingon ka agad. Nagkasalubong sina Tian at Singsin kay Daddy. Bilis. Hulihin yung dalawang batang yun. Ngayon na. Ma, ano yon? Nakita ko yung dalawang bata. Mukhang eksakto sina Tian at Shinshin. Ma, nagluloko na siguro ang mata mo. Nandito lang naman sina Tianchen at Xingxin. Bata pa ako, ha? Maayos naman ang mata ko. Ay sekretong lahat ang buong ospital. Kailangan nating hanapin yung dalawang batang yun. Ano ba kayo? Anong ginagawa ninyo dyan? Sige, ngayon na. At ikaw, anong ginagawa mo rito? Sumama ka sa kanila. Ako na ang magbabantay sa mga bata. CJ, aalis na ako. Bilis. Mami! Mami! Tianchen. Xingxin. Si mommy ito. Wala bang banyo sa kwarto? Di ko na kaya. Lola, natatakot ako. Halika kay Lola. Di ka na matatakot kapag yakap ka ni Lola. Ma, Yuewe, sumama kayo sa akin. Sa elevator 0, dadalhin ko kayo sa parking garage. Tianchen, dahan-dahan. Tumigil ka dyan. Ikaw na naman. Anong ginagawa mo? Ako dapat ang magtanong niyan. Anong ginagawa mo? Hinahawakan ang kamay ng anak ko. Huwag mong sabihin na ang anak mo at ang anak ko ay magkamukhang magkamukha. Ako. Sino ang nasa elevator? Hilo na hilo ako. Anak, ayos ka lang ba? Tatay, masama ang pakiramdam ko. Gusto ko nang bumalik sa kwarto ko. Sige, isasama kita pabalik. Nanay, bilisan mo. Dapat hindi mahanap ni Bossy Bae ang ibang mga bata. Umalis na muna tayo. Tumigil ka dyan. Isama natin ang babaeng ito. Ano? Mag-usap tayo ng maayos. Sa liwanag ng araw, ano ang ginagawa mo sa anak ko? Kidnapper ka ba? Ikaw ang kidnapper. Walang hiya ka, Bossy Bae. Kilala mo ako. Sino ang hindi nakakakilala sa sikat na isihi ng Bo Corporation? Kaya, sinadya mong hawakan ang kamay ng anak ko para mapansin ako. Wala kang pag-asang narcissist. Wala akong interes sa tulad mong basura. Kung wala kang interes sa basura, di kidnapper ka. Dalhin niyo siya. Nanay! Nanay! Sino ang nasa asensor? Tatay! Hoy, bata. Mali ang napuntahan mo. Hindi ako ang tatay mo. Hindi ikaw ang tatay ko. Eh bakit mo hinahawakan ang nanay ko? Masama kang tao. Pinag-iinitan mo ang nanay ko. Heto sa'yo. Ang nanay mo. Siyempre naman, bukod sa nanay ko, sino pa ang makakapanganak ng kasing ganda kong anak? Bata, ang cute-cute mo. Pero kailangan pa rin. Magpaliwanag sa akin ang nanay mo. Bakit siya kasama ng anak ko? Saan mo siya dinadala? Nanay, kaya pala ang tagal kong naghintay sa'yo. Mali na naman ang bata na hinawakan mo. Kung ganyan pa rin ang gagawin mo, hindi na ako titira sa'yo. Hulihin siya. Tuan-tuan. May matandang nangaapi sa bata! May matandang nangaapi sa bata! Hay, kawawa naman ang bata. Sobra na ang mga to. Oo, hi. Hindi naman siguro sila mga kidnapper, no? Bagamat mukha namang disenteng mga tao. Tigil. Umuwi ka na at aliwin mo ang anak mo.
Umalis ka. Ikaw, puta, sino ka ba, nyan? Anong karapatan mong hawakan ako? Tuan-tuan, nagte-text lang si mommy, kaya hindi ko napansin. Patawarin mo na ako. Papatawarin kita. Kapag sinabi mo lang, pinakamahal mo ako sa buong mundo, saka lang kita patatawarin. CJ, pinakamahal ni mommy si Tuan-tuan. Masaya ka na? Halika na, tumayo ka na. Mga tito at tita, mga kuya at ate, mali ang pagkakaintindi ninyo sa tito. Hindi siya nambubuli ng bata. Ang binubuli niya, si mami ko. Ha? Ano? Sa liwanag ng araw, at sa ospital pa. Talagang bumaba na ang moralidad. Eksakto. May anak at asawa na siya. Walang kahihiyan talaga ang taong to. Immoral. Oo, talaga. Ako. Nagdadahilan ka pa. Hindi nagsisinungaling ang mga bata. At saka, nakita ko mismo. Hinahawakan siya ng dalawang lalaking to. Tama. May punto siya. Sila ang gumawa. Salamat ate, hindi nagsisinungaling si Tuan-Tuan. Pag nagsinungaling ka, hahaba ang ilong mo. Ang cute-cute naman nitong batang to. Heto, may candy si ate para sa'yo. Salamat ate, maganda, mabait at minamahal si ate. Ang tamis ng dila. Sabihin mo kay Yui yun na magpanggap na himatayin. Sige, bilis. Sabi ni Mami, dapat ibinabahagi ang magagandang bagay sa lahat. Salamat. Sabi ng ninang, magpanggap ka raw na himatayin. Jianshan, Iyang Master TNT yan. Jianshan, anong nangyari? Jianshan. Ano ka biglang himatay ng ganyan? Doktor, kumuha ng doktor, bilis. Tigil mo na yung pagkain, makakalata nila, Doktor, bilis. Doktor, Bilis, sumama ka sa akin. CJ. Tara na. Hoy, sa tingin ko, si Bo Sibay talagang nagmamalasakit sa mga bata. Halika rito, tingnan ka ni nanay. Masakit pa ba? Hindi na masakit, pero natatakot si Lele. Yung bruhang si Jiang Yilin, paano niya nagawa to sa maliit na bata? At sinadya pa niyang gumamit ng manipis na karayom, hindi mo makikita maliban kung titingnan mong mabuti. Ang mas nakakainis, si Bosibay. Kung talagang nagmamalasakit siya sa mga bata, hindi niya hahayaang pahirapan niyang bruhang si Jiang Yilin, ang anak ko ng ganito. Totoo nga, kapag madrasto na rin. Hindi rin maganda si Bo Sibay. Pasensya na, ngayon lang nakasunod si nanay para sunduin ka. Nanay, ikaw ang totoong nanay namin. Mula ngayon, ako at si Sinsin pwede nang manatili sa'yo magpakailanman, di ba? Siyempre naman. Pero, kung sasama kayo kay nanay, wala nang malaking bahay o mamahaling kotse, at hindi tayo pwedeng kumain ng mamahalin araw-araw. Gusto niyo pa bang sumama sa akin? Gusto naming dalawa ni Sinsin na sumama sa'yo, nanay. CJ, magtatrabaho ng mabuti si nanay, at gagawin ang lahat para maibigay ang pangangailangan niyo. Ay, hindi po, nanay. Isagawa agad ang cleanup protocol gamit ang Level 1 authority at siguraduhing ligtas ang source ng information flow. Naiintindihan. Isinasagawa na. Ang lakas ng loob mong bantayan ang anak kong lalaki at babae. Hanapin ang source sa loob ng kalahating oras. Ginagawa na po namin, Ginoong Bo. At saka, imbestigahang mabuti ang buong surveillance system ng ospital. At yung babaeng nakasalubong natin sa lobby kanina. Ginoong Bo, ibig niyo bang sabihin na yung babaeng yun ay target sina Tian at Zinzin? Tatawag ba tayo ng pulis? Sigil. Huwag. Laging pulis ang iniisip.
Ang dami-dami ng inaasikaso ng pulis araw-araw. Tayo muna ang mag-imbestiga. At huwag nang mag-abala pa sa iba. Kaya ikaw ang lalaki, isang top taxpayer, isang model citizen. Napakabuti ng loob. Ako na ang personal na mag-aasikaso nito. Personal. Nagbago na si Ginoong Bo. Natuto ng maging gentleman. Tio Biao, ano nang kinukutkot mo dyan? Ako. Ayos lang ako. Wala yun. Aalis na ako. Ginoong Bo, natunto na namin ang source. Mabuti. Magaling. Gumastos ako ng bilyon-bilyong dolyar para magtayo ng dekalidad na koponan. At ginoyo lang sila. Hanapin siya kahit ano ang gawin. Opo, sir. Ang isang taong katulad niya, dapat magtrabaho para sa akin. Umalis na tayo, ngayon din. Aking munting taba ching-ching. Ang cute-cute mo talaga. Nanay, tulong! Hintay ka dyan. Ang iyong ninang ang magluluto para sa iyo ngayon. Bibigyan kita ng isang kulineryang sorpresa. Masyadong baliw ang mga babaeng tagahanga. Kailangan kong magpakita ng mas simple mula ngayon. Tuwan-tuan. Hindi ba, nahuhumaling ka sa mga hita ng manok? Ito, ang pinakamalaki ang para sa iyo. Nanay, iligtas mo ako! Nanay, iligtas mo ako! Paa ng manok. Maliit na foodie. Ay naku, wala akong gamot ngayong gabi. Hindi ako makakatulog. Ngayon, itutuloy natin ang kwento ng Ang Little Prince. Hiniling ng Fox sa Little Prince na paamuin siya. Dapat ko bang sabihin kay Mommy? Kailangan pa niyang hanapin ang kaibigan niya. Hindi na, wala akong sasabihin. Ayokong isipin ni Mommy na ako'y pabigat. Naghanap siya ng hanap. Nandito na si Mommy. Nagtataka ako, kumusta na kaya sina Yueyu at Singsin? Nakatulog na rin. Yung dalawang bata na yun, may balita na ba sa paghahanap sa kanila? Wala pa, ma. Bakit ba yan pa rin ang iniisip mo? Hindi. Mga apo ko yun, syempre naman naisip ko yun. Bukod pa riyan, yung lola mo ay hawak pa rin ang 20% ng shares ng kumpanya. At ayaw bitawan. At yun lang ay dahil may bipolar disorder si Tian. Ay. Hindi niya pwedeng pamana ang pamilya, di ba? Ma, hindi mo pa ba nakikita? Ginagamit lang ni Lola ang shares bilang panakot para pilitin akong pakasalan. Si Jian Yilin. Pero hindi siya angkop na, ina, kahit gaano pa karami ang anak walang mangyayari. Hala, ano ba yan? Kaya nga sinabi ko sa'yo na, hanapin mo yung dalawang batang yun. Paano kung anak mo rin sila? Ma, gaano man karami ang anak ni Jian Yilin? Hindi niya malalaman yon?
Tama. Kung yung dalawa ay anak din ni Jiang Yilin. E di sana ginamit na niya yung mga bata para pilitin kang pakasalan siya. Yan ang nanay ko, sa wakas nakuha mo rin. Pero, yung mga taong walang dugong magkadugo. Paano naman? Naging magkamukha sila. Nagsasayang na naman tayo ng oras. Ma, naalala ko lang, may kailangan ako sa opisina. Aalis na ako. Hindi pa ako tapos. Kung ayaw mong maghanap, ako na lang ang maghahanap. Kailangan kong malaman kung ano talaga ang nangyayari. Mrs. Bo. Pagkatapos ng pagsabog sa ospital noon, lahat ng surveillance footage ng araw na yon ay tuluyang nabura. Naniniwala ang mga pulis na malamang ginawa ng bomber. Kaya walang nakuha na footage. Pero, kahapon, habang nag-iimbestiga ng isa pang kaso ng pagtataksil, nakakita ako ng isang batang lalaki. Halika rito. Tingnan natin kung lumaki na si Tian. Hindi ba yan ang binata ng pamilyang Bo? Hindi. Yan yung batang hinahanap ni Mrs. Bo. Mukha siyang eksaktong katulad ng binata. Patanjin nga ng litrato. Kung wala lang dapat puntahan ngayon yung batang mataba na yon, tinuruan sana kita ng leksyon. Kung magiging totoo ako, noong kumukuha ako ng litrato, may batang mataba na nakasira. Tiyak na pagdududahan ni Ginang. Bo ang kakayahan ko. Hininto ako ng seguridad ng amusement park. Akala nila kidnapper ako. Pagkatapos kong ayusin sila, nawala na rin yung bata. Ibig sabihin, nakita mo rin yung batang lalaki. Oo. Kaya napatunayan na noong araw na yun sa ospital, hindi talaga ako nagkakamali. Imbestigahan mo. Hanapin mo pa siya. $1,000,000 na ang nadeposito sa account mo. Yan ang deposito, kung mahanap mo ang bata. Dadagdagan pa kita ng 20 milyon. Huwag kayong mag-alala, Ginang. Bo, kahit kailangan kong balikteran ng bawat bato, mahahanap ko ang batang yon. Magtatrabaho na ako. Little Star Amusement Park. Tian, Shinshin, mga anak, halika na. Pumunta kay Lola. Mga anak ko, halika rito. Lola. Ilang araw na tayong nasa bahay mula nang makalabas sa ospital. Gusto nyo bang pumunta sa amusement park? Ayaw. Gusto lang ni Lola pumunta sa amusement park para hulihin sina Tian at iba pa. Kailangan kong sabihan agad si nanay. Sino bang 5 taong gulang ang ayaw maglaro sa labas? Ganyan ang nangyayari kapag si Jiang Yilin ay masyadong mahigpit sa mga bata. Hindi pwedeng madaliin. Okay lang maghintay pa ng ilang araw. Sige. Kung ayaw nyo, edi hindi tayo pupunta. Susundin natin ang gusto ng apo ko. Okay. Lola, ikaw ang pinakamabait. Lola, ikaw ang pinakamabait. Ang babait ninyong mga bata. Sabi ni Jiang Yilin, may manic disorder daw si Tian. Namananakit daw siya ng tao, pero tingnan mo itong maliit na mukha. Walang kahit kititing na pagiging agresibo. Mukhang tama si Sibay. Ang mga problema ni Tian at Shinshin ay dahil sa kanya, kaya pala laging may dahilan siya. Tuwing gusto kong makita ang mga bata. Ma'am, handa na ang tanghalian. Okay. Halika na, kain na tayo. Okay. Ma'am, ako na ang maghahatid kay Young Master Tian at Miss Shinshin para maghugas muna ng kamay. Sige. Woo! Mula ngayon, kapag dumating si Jiang Yilin para bisitahin ang mga bata, dapat may kasama. Hindi siya pwedeng maiwan ng mag-isa kasama sila. Opo, ma'am. Hello. Miss Jiang. Ang matandang yun. Ayaw akong papalapitin sa mga bata. At nag-hire pa ng detective para imbestigahan ako. May nalaman kaya siya? Impossible.
Hindi ako pwedeng umupo lang at maghintay ng sakuna. Nawala na rin sa wakas ang masamang babaeng yon. Yue, hihintayin kita sa pinto. Gusto na gusto ni Tuan-Tuan ang mga drumstick. Heto. Kumuha ka ng malaking drumstick, anak. Salamat, Lola. Ikaw ang pinakamabait. Gusto ko rin ng pata at hipon. Sige, sige, sige. Heto. 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 Nakakalito, simula nang makauwi ang binata mula sa ospital. Hindi lang gumaling ang gana niya sa pagkain, naging matamis pa ang bibig. Siguro dahil wala na siya sa piling ni Jiang Yilin, kaya bumalik na siya sa dati. Lola, Nani Sun, gusto ko rin. Sige, sige, sige. Kain ka. Heto. Pata. Lahat ng pagkain. Naubos mo. Nandito lang lahat. Busog na ako. Nako, okay lang ba na kumain ng ganito karami? Paano kung samahan kita at si Shinshin para maglakad-lakad, para matunawan? Hindi na kailangan, Lola. Kaya naming mag-isa sa bahay ni Sinsin. Pumunta ka na sa beauty massage mo para... Ikaw ang pinakamagandang lola sa buong mundo. Ang tamis ng bibig ng apo ko. Sige, Eddie. Samahan mo si Shinshin at maglaro kayo sa bakuran. Huwag kayong aalis, ha? Huwag kang mag-alala, Lola. Sige. Hoy, Tabachinchin. Masarap ba? Ang sarap! Sinusubukan mo pa rin tumakbo? Bitawan mo ako! Daddy, bitawan mo siya. Kaibigan ko siya. Kaibigan. Hindi ba't si Tian-Tian ang ayaw na ayaw sa pakikipagkaibigan? Sinsin, maging magkaibigan tayo. Ay nako, parang ayaw ni Tian-Tian sa pakikipagkaibigan. Daddy, dahil kinain ko ang lollipop niya. Kaya nga kami naging magkaibigan. Lahat ay dahil sa isang lollipop. Ay, talagang kasalanan ko. Hindi ko nabigyan ng sapat na atensyon ang dalawang bata. Ako talaga, hindi dapat na ilipat ang nararamdaman kay Jiang Yilin. Sa dalawang bata. Hindi ko inakala, nagustuhan din pala ni na Tian-Tian at Sinsin ang batang itong maliit at mabilog. May koneksyon talaga siya sa pamilya nating Bo. Tuan-tuan, gusto mo bang makipaglaro kina Tian-Tian at Sinsin? Ipapakain kita ng masarap ni Tito. Oo. Halika rito, Sinsin. Daddy, buhatin mo ako. Sabay tayong maglaro, okay? Ayos, sakto. Papasok ako para mag-install ng surveillance equipment. Sagipin mo ako, walang problema. Batang maliit at mapilog. Gagaw kang bata ka. Tumigil ka dyan. Sa mahinang kakayahan mo, akala mo maimbestigahan mo ako. Hatakin niyo siya palayo. Ang weird. Nasaan na yung masamang tao? Anong masamang tao? Detective siya na kinuha ni Lola. Nasa Little Star Amusement Park siya. Nakita niya si Tian-Tian. Wala na tayo. Nung araw na yon, binuhusan ko pa siya ng tubig sa muka. Kaya pala hinahabol ka niya. Nanay, nahuli na tayo. Anong gagawin natin? Kailangan nating i-advance ang plano natin. Huwag kayong magpanik, makinig kayo kay nanay. Sa ngayon, pumunta kayong dalawa sa study room at ikabit ang mga listening device. Pagkatapos, humanap ng paraan para makapunta sa Little Star Amusement Park. Makikipagkita sa inyo roon si nanay. Hoy, Tabachoy. Anong ginagawa mo? Nakatago na ba si Tuan-Tuan? Tito, naglalaro kami ng taguan. Si Tian-Tian, kasama pala niyang naglalaro ang ibang bata. Handa na ako!
masamang tatay, magkakaproblema ka. Tuan-tuan, nasan ka nagtatago? Tuan-tuan. Tuan-tuan. Ngumiti na naman si Xingxin. Nahanap kita, tuan-tuan. Tian-tian, Xin-Xin. Nakakabagot dito. Maglaro tayo sa Little Star Amusement Park. Gusto niyong pumunta? CJ, kaya Daddy, itigil mo muna ang lahat ng trabaho mo ngayon at isama mo kami maglaro, ha? Ang bait-bait naman ni Bad Daddy. Bad Daddy. Malabo ang pananalita ng mga bata. Mali ang narinig ko siguro. Tara na. Halika na, Tian-chan. Gusto ko rin pasanin ni Bad Daddy. Ibig mong sabihin, yung taong pinahanap sa iyo ni Madam Bo ay hindi ako, kundi dalawang batang kamukhang kamukha ni na Tian-chan at Xingxin, at nakita mo sila sa amusement park. Opo, Miss Jang. Kasama nila ay isa ring batang medyo mabilog. Dalawang pares ng kambal na walang relasyon sa dugo. Magkamukhang magkamukha. Baka naman, Little Star Amusement Park. Bantayan mo siya. Ako mismo ang magsiyasat. Tingnan kung ano talaga ang nangyayari. Tian-chan, tuan-tuan, sumabay kayo. Huwag kayong mawawala. Daddy! Ang mga bata talaga ang sasabihin nila kung minsan. Tara na. Bossy, hi. Siguro nagkakamali ako ng paningin. Nasa amusement park pala siya kasama sina Tian-chan at Xingxin. At nakangiti sa kanya yung dalawang batang yun. Oo, kailan pa sila naging magkalapit? At sino yung batang malaman sa likuran nila? Opo, MS Jang. Kasama nila. May kasamang batang malaman din. Yung tangang yun, ang malinaw na nakita niya ay sina Tian-chan, Xingxin at yung batang malaman. Para sa pera, gumawa lang siya ng dalawang bata mula sa wala. At pinag-aksayahan pa ako ng pagpunta. Mukhang gusto niyang mamatay. Huwag ka muna magalit. Dumating na ang pagkakataon mo. Hindi naman close si Bausibay sa mga bata noon. Hindi mo magagamit ang mga bata para mapalapit sa kanya. Pero ngayon, Ma, hindi na nga niya ako pinapalapit sa dalawang paslit na iyon. yung matandang yan. Tingnan mo siya, ang tingin niya sa mga batang yun. Kung maakit mo lang ang mga bata, magiging sunod sa year na sayo ang pamilya Bo. Tama. Panoorin mo ako. Ang dalawang batang to. Madali lang yan. Tara na. Jayang Gilin. Ano nang ginagawa niya rito? Hoy, Nian, anong nangyari? May konting problema. Nandito si Jayang Gilin at ang nanay niya. Kailangan nating baguhin ang plano. Kailangan ko ng backup. Sige, iuuwi ko muna sina Tian at Leylay. Babalik agad ako. Hintayin mo ako. CJ, Ninang, bilisan mo at sagipin si Mami. Sagipin sina Xingxin at Yue. Oo, nakakatakot talaga yung masamang babae. Huwag kang mag-alala, Ninang. Hindi kami tatakas ni Tian at pakiramdam ko, malaking gulo ang aabutin ng masamang babaeng yon ngayon. Talaga. Ayos yan. Malaking gulo. Gusto ko yan. Huwag kayong aalis kahit saan. Kapag nakuha ko na sina Tuan-tuan at ang dalawa, babalik agad ako. Huwag kang mag-alala, Ninang. Hindi kami tatakas ni Tian. Mababait na bata. MMHMM. Isara natin ang bintana. Ayaw nating makita tayo ng sino man. Huwag kang mag-alala, Tian. May pakiramdam ako. Magkakaroon tayo ng napakagandang swerte ngayong araw. Magkakaroon tayo ng napakalaking pera. Bakit ba kayo laging iniisip na yumaman? Kasi napakahirap ng trabaho ni nanay para alagaan tayo.
Gusto kong yumaman para maging masaya ang buhay ni nanay. Pero ang pagkakaroon ng pera ay hindi naman siguradong magpapasaya sa iyo. Pero ang makasama si nanay at magkaroon ng pera ay talagang magpapasaya sa atin. Talaga? Dapat dinala natin ang mga kardang iyon kasama natin. Kung pagsasama-samahin, siguro aabot iyon ng daan-daang milyon ang halaga. Hindi ba maganda kung ibibigay natin lahat kay nanay? Wow, ang ganda. Kakaiba, yung matandang babae. Parang pamilyar na pamilyar. Kuya, kailangan kong umihi. Tara na! Pero sabi ni Ninang hindi tayo pwedeng umalis. Pero si Ninang at yung iba ay matagal pa matatapos. Sabi ng doktor, hindi dapat pigilan ng mga bata ang pag-ihi. Hindi iyon maganda para sa iyo. Eh di bilisan natin. Bukod pa riyan, sobrang lakas ng swerte ko bukas. Sandali. Tuloy ka na, anak. Salamat po. Ang bait mo naman. Walang anuman. Akala ko'y narinig ko. Ang boses ni Tian. Tumatanda na talaga ako. Tumawag ang nanay ni Son. Sabi niya'y naglalaro ang mga bata sa study room ni Sibay. Parang ngumiti rin si Daddy. Nakita ko sina Tian at Shinshin. Kung hindi ko man, mga apo ang dalawang batang yun. Lilipat na ako. At magpuputol ng ugnayan, kay Bo Sibay. Lola. Lola, anong ginagawa mo rito? Jan Yilin, may sakit si Lola. Bakit mo siya dinala rito? Kung hindi ko dinala tong matandang to, papayag ka bang lumapit ako? Ako ang kusang pumunta. Hindi niya kasalanan yan. Tama, Sibay. Jan Yilin, tapos na ang engagement natin. Maging disente ka naman. Gusto mong kunin ang mga bata at itakwil ang ina. Ayoko. Lola, Jan Yilin ay hindi karapat-dapat na ina. Ang mga problema sa pag-isip ng mga bata ay dahil sa kanya. Ano naman ang masama doon? Yilin, kung iisipin mo, iniisip niya ang mga bata. Nagkamali lang siya ng paraan. Tama, Sibay. Ako naman ang tunay nilang ina. Paano ko sila masasaktan? Mali ang ginawa ko noon. Hindi ba ako pwedeng magbago mula ngayon? Tianchen, Singsin. Kasama niyo si Mommy. Ha? Saan galing tong gagong to? Sinisira niya ang mga anak ko. Hintayin mo, paparusahan kita. Saan galing ang babaeng ito? Anong karapatan mong saktan ang anak ko? Sino ka ba, puta ka? Sino ang tinatawag mong puta? Inampas mo ako, hindi mo ba alam kung sino ako? Tatay, inaapi si nanay. Masamang tao, ang kapal ng mukha mong apihin si nanay. Gago kang bata ka. Papagalitan kita.
Sige, masamang tao, suntukin mo ako. Huwag kang tatakbo. Putang ina mo. Lalapitan mo pa ako. Ang tiyan ko. Dalhin niyo siya sa ospital, bilis. Mukhang nagkakaroon siya ng miscarriage. Sino ka? Huwag mo akong hawakan. Lumayo ka sa akin. Hoy, ikaw. Tinutulungan ko lang siya. Ang babaeng ito, ang kapal talaga ng mukha mo. Sinasamantala niya ang pagligtas kay Lola. Ang lakas ng loob niyang magpakasal sa pamilya Bo na may anak pa sa ibang lalaki. Para makapag-asawa sa pamilya Bo natin. Anong ginagawa mo dyan? Dalhin mo siya sa ospital, ngayon din. Daddy, inapi si Mommy. Kahit anong mangyari, siya pa rin ang ina ng anak ko. Gawin mo na lang para sa bata. Lola, kung ganoon, ipapasundo ko muna kayong mga bata at si Lola. Presidente Bo, ito ay usapin ng buhay at kamatayan. Dapat mo muna siyang dalhin sa ospital. Ako na ang bahala sa matanda at sa mga bata, sa kalagayan ngayon. Pakiramdam ko ay may pananagutan ako. Kung alam ko lang na buntis ang asawa mo, Hindi siya. hindi ako makikipagtalo sa kanya. Malubha ang kanyang kalagayan. Dapat mo siyang dalhin sa ospital. Pwede naman akong umuwi ng mas late. Matutulungan kita, magbantay sa matanda at sa mga bata. Daddy, umalis ka na. Kasama ko si Tuan-Tuan, magiging maayos kami. CJ, aalis na agad si Daddy. Pasensya na sa abala. Teka, Ano na naman? Anong ginagawa mo ngayon? ngayon hindi ko to magagawa nang wala iyong matandang yon. Lola, pwede ba kayong sumama sa akin? Jen Yilin. Mabait na bata. Iniligtas mo ang buhay ko. Siyempre, sasama ako sa'yo. Tara na, bakit ka nakatayo dyan? Dapat sana, pinalasing ko siya at ipinasa ang bata kay Bosibay. Ngayon, nagulo na lahat. Putang ina mo, maghintay ka lang. Bilisin mo, sundan mo sila sa ospital. CJ. Hoy, Tito Biao. Pumunta ka sa amusement park ngayon. Sunduin mo si Kayan kay Xingxin at iwi mo siya. Opo, young master. Ano? Nawala ang mga bata. Nasira din ang mga surveillance camera. Nawala ang mga bata. Pumunta ka na. Ay lockdown agad ang lahat ng exit ng lungsod. I-check ang bawat kotse na may plakang galing sa labas ng bayan. Opo, sir. Huwag kang kabahan. Kailangan lang nating makipagkita kay Jiang Feng sa unahan. Sanduin sina Tianshan at Lele, at tumungo sa Hilaga. Si Mommy ang ninang. Hello, Jiang Feng. Niyan yan, pasensya na. Nawala ko sina Tian at Leylay. Ano? Ang dilim ng kotse. Si Daddy yon. Para ang kotse.
Tingnan mo yung kotse. Opo. Oy, ma. Ano nang meron? Sabi mo nag-i-imagine lang ako. Gusto ko lang magbigay ng sorpresa sa'yo. Tingnan mo kung sino ang narito. Ma, nasaan ka? Nasa bahay ako, syempre. Sige, uwi na ako ngayon din. Bilisan mo. Sumakay ka na sa kotse. Tuan-tuan. Bilisan mo. Tawagan mo sina Tian-Tian at Lele. Mami, nakita ko na ang lokasyon ni na Tian-Tian at Lele. Nasa bahay sila ni Daddy. Ano? Kaya pala nagmadaling umalis si Bossy Bay kanina. Bilisan mo. Sabihin mo kay Lele na huwag magpakita. Tian-Tian, Lele, tuloy kayo! Tian-Tian, Sinsin. Anong Tian-Tian at Shinshin? Halika rito, mga bata, sabihin nyo kay Lola, ano ang pangalan nyo? Ma, ano nung pinagsasabi mo? Nanay, anong pinagsasabi mo? Papa Lola, anong nangyari? Ako to si Tian-Tian. Lola, Papa, ako to si Sinsin. Ikaw si Tian-Tian. Ikaw si Shinshin. Paano ito nangyari? Paano kayo napunta sa Little Star Amusement Park? Nanay, ako ang nagdala sa kanila doon. Kaya, ang hirap ng pinagdaanan ko. Nabawi ko talaga sina Tian-Tian at Shinshin. Ano pa, sa tingin mo ba talaga na mayroong dalawang peres ng magkakambal na magkamukha sa mundo? Impossible yon. Nagkakamali ba talaga ako? Noong araw na yun. Hindi mo ba napapansing ang laki ng pinagbago nila? Hindi ko rin inasahan. Kanina lang, kalahating araw ko lang sila kasama. Ang laki na nang nangyari. Salamat sa'yo. Ano pa? Son, yung yaya. Kunin mo nga ang jewelry box na binili ko para kina Tian-Tian at Shinshin. Opo, ma'am. Ito. Pero ginawa ko ito gamit ang mga fingerprint ni Tian-Tian at Shinshin. Halika rito, mga anak. Nanay talaga namang. Ano, akala mo hahampasin kita? Sige, ikaw na. Sige na, Sinsin, buksan na natin ang treasure box. Daddy, Lola, huwag ninyong awayin si Sinsin. Ako na ang magbubukas. Totoong sina Tian-Tian at Zinzin nga ito. Mukhang tumatanda na nga talaga ako. Lola, hindi ka matanda. Pagod lang si Lola. Sinsin, magmasahe ka kay Lola. Naku naman. Ang sweet ng apo kong ito. Naku naman. Lola, para sa ating dalawa ang alahas na ito. Kaya, mamaya, pwede ko na bang mabawi ang kwarto ko? Naku naman. Siyempre naman pwede. Apo kong mahal. Sa wakas, interesado ka na rin sa pera. Ganun nga, ang ating Tian-Tian ang magmamana ng Bo Group balang araw. Kung hindi siya interesado sa pera at pananalapi, paano yon magiging maayos? Mama na, ang negosyo ng pamilyang Kuya, anong problema? Ayaw mo na bang manatili dito? Hindi, nagdesisyon akong hindi aalis. Ha? Desidido na ako, magpapatuloy ako at mamamahala sa negosyo ng pamilyang Bo. Pero paano kung muling mambuli sa iyo ang masamang taong iyon? Narinig ko si Lola na tumatawag kay Daddy. Gusto niyang pakasalan ni Daddy ang masamang babaeng iyon. Ngayong alam ko nang hindi siya ang nanay ko, hindi na ako malungkot at hindi rin ako takot sa kanya. Pero hindi mo ba gustong makasama si Mami? Talagang hindi ko iiwan si Mami. Pero hindi ko rin kayang iwan kayo. Si Mami Lele ang nag-aalaga sa aming 5 ng mag-isa. Malamang napakahirap para sa kanya. Pero kung maman ako ang negosyo ng pamilyang Bo, Masisiguro kong mabubuhay ng masaya si Mami at kayong lahat. Mabubuhay ng masaya si Mami at kayong lahat. May punto ka.
Kuya, kinompute ko na. Maganda ang kinabukasan mo. Sinusuportahan kita. Talaga? Siyempre, ang titulo kong Master Wanling ay hindi lang pampalabas. Magkita-kita tayo kay Mommy sa susunod na mga araw. Ibibigay natin sa kanya ang lahat ng cards at alahas na ito. Sige, hintayin ninyo kami sa baba. Sunduin ninyo kami ni Sinsin makalipas ang kalahating oras. Ito. Napakabata pa ng binata, pero nakakatakot ang dating niya. Halika rito, iho. Tian-Tian, sigurado ka bang mananatili ka para mamana ang negosyo ng pamilyang Bo? Oo, karapatan kong makuha ang pamilyang Bo. Kung hindi ko ito kukunin, mapupunta lang ng libre sa masamang babaeng iyon. Narinig ko kahapon na sabi ni Lola, buntis siya, kailangan nilang pakasalan agad ni Daddy siya. Tian-Tian, kahit ano ang desisyon mo, nanay, susuportahan kita. Kung mananatili ka, hindi rin aalis si nanay. Sa tuwing kailangan mo ako sa hinaharap, nandito lang ako para sa'yo. Salamat, Nanay. Yehey, ang galing! Hindi na tayo mahihiwalay kay nanay. Tahimik lang. Itong dalawang malikot na to, ang lapit-lapit sa babaeng to. Ito ang allowance ko at ni Sinsin. Ibinibigay ko lahat sa'yo. Mag-iipon din ako ng maraming pera para sa'yo. Ako rin, Nanay. Ako rin, nanay. CJ, kayong lahat ang mga paborito kong anak. Tulad ng dati, itatago ko ito para sa inyo. Para sa inyong dote o pangkasal balang araw. Ngayon, isasama ko kayong mamili. Bibili tayo ng magagandang damit. Okay. Okay. Tian-Tian, Sinsin. Ang laki pala ng pera ninyong mga bata. Ingatan ninyo at baka mawala. Dito, akin muna. Ito'y ibinigay sa amin ni Sinsin ni Papa at Lola. Kami na ang mag-iingat. Ang dumi talaga ng ugali nitong maliit na to. Patpera ng mga bata, kinukupitan. At itong dalawang to. Sa iba ibinigay ang pera, hindi sa akin. Hintayin ninyo paghihigantihan ko kayo. Nanay, umupo ka na at magpahinga. Magkamukhang magkamukha sina Tian-Tian at Yuyu. Pero mas maliit ang sukat ng damit niya kaysa kay Yuyu. Bosibay. Ikaw ang nagsasabing ikaw ang pinakamakapangyarihang negosyante sa Jing City. Pero hindi mo man lang napansin na ang iyong sariling laman at dugo ay inaabuso at kulang sa nutrisyon. Ingay? Anong nangyari? Tian-Tian, sigurado ka bang gusto mong manatili sa pamilya Bo? Oo, desidido na ako. Huwag kang mag-alala. Huwag kang mag-alala, nanay. Nagbasa ako ng kapalaran para kay kuya. Magiging maayos ang lahat ng kanyang lakarin at siya ang magiging pinakamayaman. Kaya pangako mo sa nanay, mula ngayon kakain ka ng maayos, tumangkad ka at lumakas. Kukuha ako ng gatas para sa inyo. Sige. Hulihin ang magnanakaw na iyon. Sa liwanag ng araw, ano ba ang ginagawa mo? Oo, sino ba kayo? Ang kapal ng mukha ninyong manggulo dito. Ang mall na ito ay pag-aari ng pamilya Bo. Ako ang manager ng Ehe Jewelry Store sa kabilang dako. Ninakaw nila ang alahas sa aming tindahan.
Hindi naman sa hindi namin kayang bilhin. Bakit kami magnanakaw? Bilhin, bawat piraso sa aming tindahan ay obra maestra. Gawa kamay. Ikaw at ang hamak na pamilya mo. Malamang hindi mo kayang bilhin kahit ang pinakamura. Lay Jewelry. Sakto. Hoy, Alex. Kanselahin ang operating license ng A Jewelry. Sa Bo Family Mall ka agad. Wow, sino ba ang babaeng ito? Si Alex ay ang nagtatag ng DD Jewelry. Tingnan mo yung batang mataba, ano ba yung nakasabit sa leeg niya? Hindi ba yan yung DD Jewelry? Limited edition na Golden Buddha pendant. Tama. Si mami ko ang nagdisenyo nitong Buddha. Si mami ko ay world-class na taga-disenyo. Anyway, tigilan mo ang pagmamayabang. Ito ay galing sa aking tindahan. Ito ang ninakaw sa aking tindahan. Ibigay mo rito. Mga magnanakaw kayong lahat. Mami, bitawan mo! Ibinigay ito sa akin ni mami. Bitawan mo ang anak ko. Pagsisisihan mo ito. Nagsisisi ako. Ikaw ang dapat magsisi. Nakaw sa tindahan ko, ha? May magsiyasat sa kanila. Anong ginagawa mo? Sino ba ang nagdadala ng ganito karaming itim na card ng walang dahilan? Ninakaw siguro yan, di ba? Lahat ng card na ito ay akin. Saan kukuha ang isang batang tulad mo ng ganito karaming card? Ako ang anak ni Bossy Bay. Ikaw na ang magsabi kung saan ko nakuha ang lahat ng ito. Sinasabi mo na ikaw ay anak ka ni Bossy Bae, ang pinakamayaman sa bansa. Bakit ganyan ang suot mong mga damit? Tara, halika kayo tingnan ninyo. Lahat ng alahas na ito ay ninakaw sa tindahan ko. Oo nga, anak ng pinakamayaman. Paano? Nakasuot ng parehong damit ng anak ko? Sino ang niloloko mo? Eksakto. Kayang-kaya mo ang mamahaling alahas, pero di makabili ng disenteng damit. Walang maniniwala. Kuripot ka talaga. Di ka marunong magsinungaling. Malamang hindi lang yung mga nasa sahig, pati yung nasa kahon na ito, ay ninakaw sa tindahan ko. Ang alahas sa kahon na ito ay regalo ng lola ko. Bawat piraso ay walang katumbas na halaga. Mas mahal pa ito kaysa sa buong tindahan mo. Tama si kuya. Pagdating dito ni daddy, palalayasin niya ang pangit na babaeng to. Batong to, tinawag mo akong pangit. CJ, gagaspasin ko ngayon ang mukha mo. Bitawan mo ako. Tingnan natin kung paano ka mag-aasawa paglaki mo. Bitawan mo ang kapatid ko! Tigilan mo yan. Chen, kalmahan mo. Nanay, may mga masasamang tao sa mundong ito. Kahit gaano ka pa kamanahimik, guguluhin at aapihin ka pa rin nila. Sisiraan ka. Sayang maling tao ang pinuntirya mo kung hindi ka aalis pagsisisihan mo. Ikaw, malikot ka. Ang kapal ng mukha mong manakot sakin. CJ, tara, halika kayo tingnan ninyo. Walang hiya ang babaeng ito. Dinala pa ang anak para magnakaw. Nagsisinungaling ka. Sa tingin ko, stepmom siya o kidnapper. Tumawag ng pulis. Anong klaseng nanay? Talagang walang puso. Tigilan mo ang kakasatsat. Kidnapper. Baka kidnapper nga siya. Bilis, humingi tayo ng tulong sa baba. Mr. Bo, ano ang dahilan ng personal mong pagpunta ngayon? Narito ako para sunduin ang anak ko. Sa panahon ngayon, may mga nagnanakaw pa rin, at may kasama pang bata. Ano na ang nangyayari sa mundo? Nagsisinungaling ka, hindi magnanakaw ang nanay ko. Chen, Singsin. Hahayaan mo akong umalis? Hindi ko hahayaan ang sarili kong umalis. Pakawalan mo siya. Bawat isa sa mga hiyas na ito ay walang katumbas ang halaga. Nakatala lahat ang mga ito.
Kapag nasira mo kahit isa, kailangan mong ipagbili lahat ng pag-aari mo para mabayaran ito. Sino sa tingin mo ang tinatakot mo, bata? Akala mo ba'y kasing walang alam ko tulad mo? Sige, sinasabi mo ninakaw ito sa iyong tindahan? Maglakas loob kang dumating at kunin ang mga ito? Huwag mong sabihin hindi kita binalaan. Kung hindi sa'yo ang mga ito at kinuha mo ang mga ito, pag nanakaw iyon, pang-hold up iyon, hindi ko hahayaang makalusot ka sa ginawa mo. Mga walang kwentang duwag, natatakot sa isang bata. Makinig ka sa akin. Araw-araw, nakikipag-usap ako sa mga mayayaman. Hindi ako maluloko ng maliliit mong panlilin lang. Mag-ingat ka. Ang pulseras na jade na ito ay kayamanang pamana ng pamilya Bo. Kapag nabasag ito, maging ang pagbebenta ng buong tindahan mo ay hindi sasapat para mabayaran ito. Hindi sasapat ang pagbebenta ng buong tindahan ko. Alamin mo, wala kang kaalam-alam kung gaano kahalaga ang aking jewelry store. Paano mo nagawang dalhin ang kalat na ito ng tinderong kalye? At subukang lokohin ako. Mangarap ka. Tigil. Tapos ka na, bruha! Tangka. Sino ang nagsabi sa'yo na kunin tong bracelet? Si Miss Jiang. Totoong ginto tong bracelet na to. Tumahimik ka. Kung magsasabi ka ng kung ano, papatayin kita. Yung matandang yun. Tuwing napaparinig ako o diretsong humihingi ng bracelet na to, nagkukunwaring tanga lang siya. Sa huli, ibinigay niya pala sa gagurang to. Araw-araw. Bitawan mo. Dinidisiplina ko lang ang anak ko. Ano nang problema mo? Hindi ko pwedeng ibunyag ang pagkatao ko. Kung hindi, yung baliw na iyon na si Jiang Yilin, hindi ko alam kung anong gagawin niya. May anak din ako. Alam ko ang nararamdaman niya, kaya hindi ko kayang tiisin na may bata pang inaapi. Ang banal-banal mo naman. Kaya pala nilinlang mo ang anak ko, para nakawin ang mga alahas at pera ng pamilya, at ibigay lahat sa'yo, hindi ako. Marami na akong nakikitang tulad mo. Gusto mo lang gamitin ang bata para akitin si Busiba, di ba? Kung hindi kita paparusahan, hindi ka aamin sa kasalanan mo. Marami pang alahas ang nawawala sa bahay namin. Hubarin mo ang damit niya. Halughugin mo. Bitawan niyo si Mommy. Huwag kang kikilos. Mommy. Nanay. Bakit kanya tinawag na nanay? Tigilan mo yan. Tinawag kang nanay ng anak kong lalaki at babae. Sino ka talaga? Nakarinig ka lang ng mali. Si Bai, nagkakamali ka. Ako ang tinatawag nila. Elf Hibo ang mga anak mo. Bakit nila ako tatawaging nanay? Ang mga anak ko. Medyo naguguluhan ako ngayon. Alin sa dalawa talaga? Ang tunay kong mga anak? F. Bo. Ano ang ibig mong sabihin? Si Bai, ano ang ibig mong sabihin? Anong nangyayari? Paano ito nangyari? Paano nagkaroon ng 2 pares ng kambal? Ako, Jiang Yilin. Bakit hindi mo sabihin sa akin? Alin sa dalawa talaga, ang pinanganak mo? O kaya naman, wala sa kanila ang sayo? Wala ni isa sa kanila ang sayo? palagi nang inakala ni Bo si Baina. Sina Tian-Tian at Sin-Sin ang mga anak ni Jiang Yilin. Tatay, usapang pamilya, wag nang dito sa publiko. Pag-uusapan natin yan pag-uwi natin. Ikaw pala si Tianchan. CJ, Tatay, bago tayo umuwi, may kailangan pa akong gawin. bilang anak ni Bossy Bai, gawin mo ang gusto mo. Salamat, tatay. Alam mo ba ang ibig sabihin? Kapag ang ngiti ay katumbas ng 1,000 pirasong ginto, ano ba ang silbi ng pera? Ang isang bagay na hindi kulang kay Bossy Bai ay pera. Nanay, tatay, gusto ko ring sumali. Nabasag ng batang yan ang isa. Maghahirap ang pamilya nyo.
Ayaw mo namang magwakas, na wala kang natira, di ba? Nakapunta na ako sa tindahang iyon. Ang mahal-mahal doon. Gusto ko rin ng ganyang pulse heiress na jade. Matagal na. Hindi ko lang talaga kayang bilhin. Kung mahulog man iyan, sayang na sayang iyon. Magandang binibini, hindi ko ito babasagin. Ito, sa inyo na ito. Hindi, hindi, hindi. Napakamahal nito. Hindi ko ito kayang bilhin. Magandang binibini, kung ayaw ninyo, babaliin ko ito. Huwag. Magandang binibini para sa inyo ito. Tigilan mo ang pagbibigay ng mga gamit. It's big para sa'yo. Magkano din na ito ay para sa inyo? Hindi tama ito. Pakiusap lahat, kunin niyo ang mga ito. Ngayon, itinagpo tayo ng tadhana. Ituring ninyo itong pagdiriwang ng pamilya Bo sa paghahanap sa aming nawawalang anak. Hindi mo pwedeng ipamigay ang mga ito. Talagang hindi pwede. Ipamimigay ko pa rin. Salamat, Binibini. Salamat, Ginoong Bo. Hindi mo pwedeng ipamigay ang mga iyan. Talagang hindi pwede. Pero, humingi na ako ng paumanhin sa iyo. Kanina, hindi mo lang ako tinawag na anak sa labas. Pinag-initan mo rin ang nanay ko. Kung hindi ako anak ng pamilya, Bo, hihingi ka pa rin ba ng paumanhin sa akin? Siya ang nag-utos sa akin. Hanggang ako ay idinadahilan mo pa? Siya ang nag-utos sa kanya. Si Shinshin kasama niya si Mommy matulog gabi-gabi. Siyempre naman, kapag bumalik ka, pahihintulutan kitang sumunod. Makasama si Mommy matulog. Ano nang lakas ng loob mong pagbintangan ako? Alam mo ba kung sino ako? Ako ang tunay nilang ina. Bakit ko naman papayagan? Nasaktan ang sarili kong mga anak. Ano? Elbo ako. Totoo ang sinasabi ko. Hindi ako maglalakas loob na magsinungaling sa inyo. Beoshu, kumuha ng mga sample. Ipadala sa Central Hospital para ipatest. Ipatingin mismo kay Director Lee ang resulta ng test. Opo, Young Master. Paumanhin po, Young Master. Tuan-tuan, huwag. Anak ko siya sa pag-aampon. Sa ospital, iba ang sinabi mo. Inampon? At sinabi mo sa kanyang hindi siya tunay mong anak. Dalhin niyo silang lahat pabalik. Mag-uusap tayo. Paglabas ng resulta ng test. Opo, Young Master. Young Master. Narito na po ang resulta ng test. Nasaan na ang aking pinakamamahal na apo? Binata. Tio Biao, Narito na ang resulta ng pagsusuri. Nasaan na ang aking pinakamamahal na apo? Hulaan mo, kumain ako ng chips kanina. Talaga, magkambal silang magkapareho. Hindi naman lumalabo ang mata ng nanay mo, di ba? hindi. Matalas talaga ang mata nyo. Nahiya kaming lahat. Sarili kong apo. Siyempre, agad kong makikilala. Halika rito. Lele, Yuyo, tawagin ninyo akong Lola. Bilisan nyo. Lola. Kayong dalawa ang aking mga sweetheart. Ito yung maliit na mabilog. Sino ito? Magmano ka kay Lola Bo, tuan-tuan. Hello po, Lola Bo. Gusto ko rin ng yakap ni Lola. Tuwan-tuan ang pangalan mo. Halika rito. Halika na. Ang sarap mo. Kagat-kagatin. Ako ang pinaka-cute. Ako ang pinakamamahal ni Mommy.
Kung gayon, sino ang tunay na nanay? Sino ba ang tunay na ina rito? Hoy, nanay. Nandito na ang resulta ng paternity test. Jiang Yilin, bago ko i-announce ang results, bibigyan kita ng isang huling pagkakataon. Aminin mo, ano ba ang nangyayari rito? Dapat lahat ito ay akin. Kasalanan lahat ito ni Song Runyan. Ninakaw niya ang pagkakataon ko. Ang putang inang babaeng yon. Yung sunog noon, hindi man lang siya napatay. Impossible. Talagang imposible. Si Hai. Sino kaya ang putang inang nagkapalat? Ikaw ang kumuha ng anak ko noon. 4 ang pinagbuntis ko. Isang pares ang kinuha sa akin. Natatakot ako na sisihin mo ako, kaya huwag kang magpanik. Gayunpaman, patay na si Song Runyan. Ang patay ay hindi nagsasalita, kahit ano pa ang sabihin ang resulta ng test. Sa madaling salita, mananatili na lang ako sa kwento ko, na akin lahat ang mga bata. Mga anak sila ni Boss Hai. Wala silang magagawa sa akin. Si Hai, hindi ka pa ba nagpa-paternity test? Si Tianchen at Sinsin, sila ay parehong aking mga anak na tunay. Hindi ikaw ang mommy ko. Ano ang totoo? Malalaman natin kapag nakita na natin ang report. Nakakagulat talaga. Parang kapag nagagalit siya. Ang tagal na nating hindi nagkita. Song Runyan. Yan, ikaw ba yan? Ikaw ba ang nanay ng 4 na anak? Kaya talagang mga anak ko sila. At anak mo rin. Sina Chen at Sinsin. Talagang mga anak natin sila. Palagi kong inakala na si Jiang Yilin ang kanilang ina, kaya hindi ko naisip na abusuhin niya sila. Pasensya na. Patawarin niyo na ba si Daddy? Kahit na hindi niya sinasadya na abusuhin ang mga bata, hindi nito mababago ang katotohanan na tinalikuran niya ako noon kasama ni Jiang Yilin. Hindi ko siya kailanman patatawarin. Impossible. Song Runyan, paano siya nabubuhay pa? Sabi ko na nga ba? Alam ko na talaga. Paano malilito ang isang bata sa sarili niyang ina? Nako. Anak ko, ano ang pangalan mo? Tawagin mo na lang akong Xiaoru. Xiaoru. Ay nako. Sige, mukha kang mabait na tao. Ang anak na pinalaki mo ay matalino at magaling magsalita, ang daling magustuhan. Ang hirap ng pinagdaanan mo nitong mga nakaraang taon. Yan. Bigyan mo ako ng pagkakataon para bumawi sa'yo. Pwede ba? Mukha niya. Siguro dahil yon sa sunog na yon. Kailangan niyang magpa-plastic surgery. Babawian mo ako. Nagbibiro ka, Yvbo. Ako ang nagpalaki ng sarili kong anak. Di ko kailangan ng kabayaran mula sa'yo. Pero anak ko rin sila. Anak mo. Gusto kong malaman kung anong klaseng ama ka. Paano mo hinayaan na abusuhin ang sarili mong mga anak sa mismong harap mo? Ano? Inabuso. Sino nang may lakas ng loob na abusuhin ang mga anak ni Bossibay? Ikaw. Ikaw ang nang-abuso sa mga anak ko. Kaya pala ang bata, napakabata pa, pero may problema na sa pag-iisip. Di ako. Ikaw bruha ka. Paano mo ko ibinintang ng walang ebidensya? Isasakdal kita sa paninirang puri. Gusto mo ng ebidensya? Tuan-tuan. Opo, mommy?
Tulong. Pigilan siya. Napakasama mong babae. Isang bata pa lang. Paano mo nagawa ito sa isang bata? Hindi. Jen Yilin. Akala ko mahigpit ka lang, hindi ko inakalang ganito kakasama. Si Bay, ginawa-gawa lang niya yan. Gawa-gawa lang lahat yan. Gusto lang niyang pumasok sa bahay na ito para maging kabit ng pamilya Bo. Kaya sinusubukan niyang maghasik ng away. Sa pagitan natin. Sa pagitan natin. Anong nararamdaman ko para sa'yo? Pero dapat ikakasal na tayo sa susunod na linggo. Pinadala mismo ni Lola ang mga imbitasyon. Sa lahat. Jen Yilin. Hindi mo ba talaga naiisip na pag naloko mo si Lola? Makakapasok ka na sa pamilya Bo. Si Bay, matanda na si Lola at hindi maganda ang kalusugan niya. Nag-aalala talaga ako na kung patuloy na maantala ang kasal natin, baka hindi na kayanin ng katawan niya. Hindi mo ba talaga naiisip na pagkatapos ng ginawa mo, ipagtatanggol ka pa rin ng lola ko? Panaginipin mo yan sa bilangguan. Tio Biao. Opo, sir. Ipagbigay alam agad sa lahat ng departamento, wakasan ang lahat ng pakikipagtulungan sa GM Group. Opo, sir. Boss si Bay, hindi mo to magagawa sa akin. Sa tingin mo ba, si Song Run yan, mapapatawad ka niya sa pagtataksil mo sa kanya kasama ako? Yan, makinig ka sa akin. Ginoong Bo, ang nyan mo, namatay sa sunog 5 taon na ang nakalilipas. Nasunog siya hanggang mamatay. Pakitawag na lang akong Xiaoru. Yan, alam kong ikaw yan. Bakit ayaw mong aminin? At bakit ang lamig mo sa akin? Anong nangyari sa'yo noong sunog na yon? Ginoong Bo, pakiusap, maging magalang ka. Malapit ba tayo? Masamang daddy, huwag mong bulihin si mami. Huwag mong bulihin si Mami. Kung bulihin mo si Mami, hindi na kita tatawaging daddy. Ako rin, hindi rin kami ni Sinsin. Hindi ko binubuli ang mommy nyo. Yan, makinig ka sa akin. Droga ang ipinainom sa akin noon. Song Run yan, huwag kang magpapaloko ulit. Hindi ko siya pinainom ng droga. Ilabas nyo ang baliw na babaeng to. Ginoong Bo, una sa lahat, hindi ako si Nyan. Pangalawa, huwag mong isisi lahat sa pagkadroga. Ano sa tingin mo ito, short drama? Totoo ang sinasabi ko. Alam kong ikaw si Nyan. Bakit natatakot kang aminin? Sabi ko hindi, hindi nga. Nyan. Sabi ni mami hindi siya, edi hindi siya. CJ. Kung sabi mo hindi, edi hindi. Huwag mo akong titigan ng ganyang mata, at huwag mo akong kausapin ng ganyang tono. Hindi tayo close. Sino ang gustong umuwi kasama si Mommy, mga anak? Ako. Ako rin. Sino ang gustong umuwi kasama si Mommy? Ako rin, gusto ko. Ito. Lel. Halika rito, Lele. Gutom ka na ba, Lele? Gusto mo bang ilibre kita ni Daddy? Talaga? Yehey! May libre din ako kay daddy. Kakain tayo ng masarap. Ang mga bata, matagal na nilang gustong-gusto, ang kasama ng tatay nila. Masyado ba akong makasarili? Dahil pinapasan ko sila ng mga problema ng matatanda? Isantabi muna natin ang mga problema ng matatanda. Nagkakasama-sama na rin ang pamilyang ito. Huwag mong sirain ang saya ng mga bata, okay? Sige na, umalis na tayo pagkatapos kumain. Tatay, talaga bang ililibre mo kami ng isang malaking pagkain? Tatay, kung may mga bisa amin sa hinaharap, ipagtatanggol mo ba kami? Laging ipagtatanggol ni tatay kayo. Ni mommy, wala nang muling aapi sa inyo. Kung may mga haspang umapi sa inyo, papagbayarin sila ni tatay. Tatay, ikaw ang pinakamagaling. Mahal kita. Sigurado ako na siya si Nyan. Ang mga mata niya, at ang paraan ng kanyang pagalit, parehong-pareho pa rin. Pero bakit ayaw niyang aminin? Galit ba siya, dahil sa balita ng aking kasunduan kay Jemilin? Yuyu, mahilig pa rin ba si Mommy sa dilaw na rosas? Ang mami ko ay hindi na mahilig sa kahit anong bulaklak ngayon. Alahas na lang ang gusto niya. Ipadala ang lahat ng alahas, mula sa buong mall. Ililibre kayo ni tatay ng malaking pagkain, okay? Okay? Yay! Bo, Sibay, kung ginagamit mo ang mga bata para takutin ako, pagsisisihan mo ito. Maligayang pagdating, Presidente Bo at Ginang Bo. Kinagagalak namin kayo ay narito. Maligayang pagdating, binata at dalaga.
Presidente Bo, ito ang inyong unang pagbisita rito. Tunay nga po kayong nagbibigay karangalan sa aming establishmento. Ito po si Ginang Bo. Ito ang aking. Hindi ako. Maaari na ba tayong umupo? Dito po ang daan. G-Bo. Ano ang gusto ninyong kainin, sir? Yan, tignan mo. Ano ang gusto mong kainin? Narinig ko, itong bilyonaryo, bata pa't matagumpay na, pero hindi siya interesado sa mga babae. Sa loob ng maraming taon, isang babae lang ang nasa tabi niya, ang tagapagmana ng pamilyang Jiang. Siguro siya ito. Talagang paborito siya, nakakapagsawalang bahala pa siya kay Jibo. Binibining Jiang, kami. Binibining song. Paumanhin, binibining song, ang sama ng memorya ko. Ayos lang. Mag-order muna tayo. Opo. Pineapple spare ribs. Crispy fried chicken legs. Braised prawns. At nilagang gulay. Mami, ayaw ko ng gulay. Mami, mahilig din ako sa gulay. Alaynan. Mabait na bata. Yan. Ngumiti siya sa akin. Hello, ma? Ano? Nawawala si Lola. Nawawala ang lola ni Yan. Kailangan kong pumunta muna sa ospital. Babalik ako para hanapin kayo mamaya. Madam Bo. Sige, mauna na kayo. Hindi na kailangang sunduin kami. Hindi ka pwedeng umuwi mag-isa. Delikado. Ginoong Lee. Pwede bang bantayan niyo ang asawa at anak ko? Asawa at anak nga niya talaga. Swerte natin ngayong araw. Ginoong Bo, huwag kayong mag-alala. Ako na ang bahala sa kanila. Ginoong Lee, tapos na po muna ito. Kung kulang pa, magpapa-order pa ako. Sige na. Sabihin mo sa kusina, unahin ang order na ito. Ginoong Lee, kung may gagawin pa kayo, sige po. Kung may kailangan ako, tatawagin ko na lang kayo. Sige, binibining song. Kayo po at ang mga bata. Maupo na po kayo, malapit nang ihain ng mga pagkain. CJ, sige na po kayo. Opo. Wow, Nay! Ganito ba ang pakiramdam ng pagiging anak ng mayamang pamilya? Ayaw kang payagan ni Mommy na kilalanin si Daddy. Galit ka ba sa akin dahil doon? Nanay, mahal na mahal kita, nanay. Mabait na bata. Magandang binibini. Umpisahan natin sa malaking chicken leg. Sige. Salamat, magandang binibini. Magandang binibini. Kasintamis ng iyong ngiti ang juice na ito. Ang tamis! Magandang binibini. Ang bait-bait at ang galing mo. Pakiramdam ko, malapit na ang tamang tao para sa'yo. Salamat, anak. Salamat. Mukhang ang mga bata ay masayang-masaya sa pagkain at serbisyo. Sobrang kontento sila. Kunin mo ako ng super VIP car. Salamat sa pag-aproba, young master. Aayusin ko po yan agad. MS, Song, ang galing-galing mo talaga sa pagpapalaki sa mga batang ito. Ang babait at ang sweet talaga nila. Sino ang mag-aakala na mga anak sila ng pinakamayamang pamilya? Eksakto, hindi tulad ng ibang tao, hindi kayang pantayan ng pamilya nila ang pinakamayaman. At ang ugali at pagpapalaki sa kanila ay napakalayo ang agwat, totoo. Maria. Tingnan mo kung gaano nagbago sina Tian at Zinzin. Talagang kahanga-hanga itong si MS, Song. Napakabuti rin ng pagpapalaki niya sa sarili niyang anak. Ang pinakamahalaga, gusto siya ni Sibay. Kaya baka hindi mo na dapat pakialaman. Lola! Lola,
Sige. Magmano ka kay Lola. Hello, Lola! Hello, Lola. Nawawala si Lola mula sa ospital. Naglalaro ba siya ng taguan sa mga doktor? Mabubuting bata. Namiss kayo ni Lola, kaya naparito ako para makita kayo. Hello, Grandma. Hello, Lola. Hello, Grandma. Hello, Lola. Mabubuting bata. Hello, Grandma Bo. Hello, Lola Bo. Anong ibig mong sabihin, Lola Bo? Hindi siya anak ni Sibay. Inampon siya ni Miss Song. Anong Grandma Bo na yan, Lola Bo? Ang weird pakinggan. Mula ngayon, tulad nila. Tawagin mo siyang daddy. Tawagin mo akong grandma. Lola. Lola! Grandma. Ginugulo na ng ospital ang buong lugar para hanapin ka. At narito ka, dumadalaw sa iyong mga apo ng mag-isa. Umiiyak na naman sa akin ang pamilya Jiang. Kaya, naisip kong puntahan na lang mismo. El Ratbo, Madam Bo, paumanhin sa pag-abala ngayon. Gabi na, isasama ko na ang mga bata pa uwi. Bye, Dad. Bye, Grandma. Bye, Lola. Teka. Anak ko rin sila. Hindi mo sila pwedeng kunin. Alam kong hindi, nila basta-basta ibibigay ang mga bata. Bahala na. Umpisahan ko sa pagpapangamba sa kanya. Ulitin mo, ano nang karapatan mong tawagin silang mga anak mo? Noong inaabuso sina Tiantian at Sinsin, nasaan ka noon? Ako. Kung kahit kaunti lang ang pagmamalasakit mo sa kanila, napansin mo sana na may mali. Ako. Kung kahit kaunti lang ang pagmamalasakit mo sa kanila, hindi sana naging ganun kalakas ang loob ni Jiang Ilin. Ano nang nagpapaisip sa'yo na karapat-dapat kang maging ama nila? At ngayon, gusto mo pang kunin sa akin sina Yuyu at Lele? Panaginip lang yan. Ako. Ang scary ni Mommy. Natatakot din si Daddy sa kanya. Kung hindi, bakit sa tingin mo ang babait namin? Bumaliktad na ang sitwasyon, di ba? Sinubukan naming ipakilala siya sa ibang mga socialite, pero ayaw niya sa kanila. Ngayon, kusang nagbalik siya, para lang masabihan ng hindi. Hindi ako narito para kunin ang mga bata sa'yo. Ang ibig kong sabihin ay, hindi mo maitatangging mga anak ko rin sila. Hindi ko naman itinatangi. Kaya, pwede na ba kaming umalis? Ako. Nyan. Anong gagawin natin? Hindi pa kayang ayusin ang ganitong simpleng bagay. Panoorin mo ako. Nanay. Lola. Nanay. Ginang Song, nauubos ko na ang oras mo. Pasensya na. Kapag tumanda ka na, pabigat ka na lang. Isang pasanin. Aling, wag po kayong magsalita ng ganyan. Mahal na mahal ka ng mga bata. Nagmamalasakit sila sa'yo. Tama. Gusto naming lahat na gumaling ka agad, Lola. Oo, Lola. Kailangan mong gumaling. Nandito kaming lahat para sa'yo. Lola, magpahinga ka na. Ang babait ninyong lahat. Lola, nagkukunwari ka ba? Ay, ang kulit mo. Huwag kang mag-alala, Lola. Mabait naman ang puso ng nanay ko. Tuan-tuan, hindi ka ba laging naiinggit sa mga laruan ni Tian-Tian? Tara, sa kwarto niya tayo matulog ngayon. Sandali lang tayo maglalaro. Gusto ko pa rin kasama si Mommy. Ginang Song. Kasalanan ko lahat, tanga ako. Dahil iniligtas ako ni Jiang Yilin. Akala ko naman, siya ang tunay na ina ng mga bata, kaya nitong mga nakaraang taon, pinilit kong pakasalan siya ni Sibay. Huwag mo sanang sisihin si Sibay. Aling, mag-focus ka muna sa paggaling. Huwag kang mag-isip ng mag-isip. Nadaya ka ni Jiang Yilin. Tungkol naman kay Ginoong Bo. Kung ayaw niya talaga, sino bang makakapilit sa kanya? Ako. Eddie, pwede ba kayo at ang mga bata, na manatili at samahan ako ng ilang araw pa? Oh, nanay. Sandali lang kayo sa Lola, ha? CJ, pero may sasabihin muna si nanay. Babalik tayo sa ating sariling bahay sa ilang araw. Sige, Nanay. Saan ka man pumunta, susunod kami. Kami rin. Song Runyan,
Ganoon din ako. Saan ka man pumunta, susunod ako. Nahanap na kita ulit. Sa natitira pang buhay natin, hindi mo na ako mapapalayas. Nanay, gusto kong matulog kasama mo. Namiss kita. Gusto ko ring matulog kasama si nanay. Ako rin. Ako rin! CJ, pwede kayong lahat matulog kasama ni nanay ngayong gabi. Pero dapat mabait kayo. Naiintindihan nyo. Miss Song, gagawa ako ng malaking kama para sa inyong lahat. Salamat, Tiason. Tara na. Ginoo. Ginoo. May kutob ako. Nasa ugali ni Miss Song. Baka mahirapan ka. Bossing, napansin ko. Ngayon, kapag nagde-date ang mga kabataan, namimigay sila ng bulaklak o regalo. O kaya alahas, bahay, sports car. Hindi naman kulang sa pera. Bigyan mo lang ng gusto nila. Pwede bang ikumpara sa kanya ang ibang babae? Kung noon pa, baka tinanggap pa niya. Pero may maling akala siya sa akin ngayon. Kung magpapadala ako ng kahit ano, siguradong ipupok sa ulo ko yan. Hindi talaga ako naniniwala dyan. Ang bigat-bigat ng mga sports car at bahay na yan, paano niya may angat yun para pukpukin ang? Tito Biao, nagkaroon ka na ba ng girlfriend? Mga ilan, di ba? Hindi pa ako nakakatagpo ng tamang babae. Eh di hindi ka pa talaga nagkaroon. Mula ngayon sa mga bagay na hindi mo alam, manahimik ka na lang. Ang yabang mo naman. Kahit hindi pa ako nakakain ng baboy, nakakita ka na ba ng tumatakbong baboy? Di ba yan lagi ang ginagawa sa mga short drama? Kapag may hindi pagkakaunawaan, ayusin mo lang. May paraan ka. Meron nga akong naisip. Kukuha ako ng ilan. Hindi, mag-iimbita ako ng ilang playboy. Dalhin ko rito. Pwede mong tanungin kung paano sila manligaw. Solved na. Walang alahas, mga babaeng hindi kayang bilhin ng mamahaling kotse at mansyon. Umalis ka. Ang isang taong determinado ay kayang makuha ang puso ng sinumang babae. Basta't wala kang hiya, at manatili kang malapit sa kanya. Hindi na siya makakatakas. Hindi pa tamang panahon. Baka magamit ko ito sa susunod. Gantihan mo siya. Jibo. Sa hitsura mo, pangangatawan, at yaman mo, bakit ka pa mag-aaksaya ng panahon para lang aliwin siya? Humanap ka na lang ng iba. Lumabas ka. Nagselos at nagagalit ang isang babae, dahil mahal ka niya. Tama ka. Ano nang gagawin ko kapag galit siya? Ang pakikitungo sa mga babae, ibang usapan na yan. Halimbawa, kapag galit siya, akala mo problema A, pero ang totoo, problema B pala. Kung hindi mo malalaman yan, at lulutasin mo ang problema A, edi, magkakaroon ka ng problema C. Sabihin mo na ang punto. Kasi, ayon sa kasabihan, ang naglagay ng buhol, siya rin ang dapat magkales. Kailangan mong hanapin ang ugat ng problema. Si Bay, pinatawad mo na ako, di ba? Alam ko na, hindi ka naman ganoon kasama sa akin. Jan Yilin. Ikaw, wala kang hiya sa paghahangad ng yaman. Inimbestigahan ko rin ang nangyari kay Lola. Ninakaw mo ang jade pendant ni Nyanyan at nilinlang mo si Lola. Lahat ng ginawa ko ay para sa iyo. Ako ang nauna sa iyo. Kaya bakit sa huli, siya, si Song Runian, ang nakakuha sa iyo? Ano nang meron siya na wala ako? Nagdalang tao siya bago ikasal. At kinainisan ng lahat. Kung hindi mo siya siniraan at kinuha ang anak niya, matagal na sana siyang ginang ng pamilya Bo. Hindi sana siya inapi at nagdusa ng ganito. Nakakadiri ka talaga. Ako ang nakakadiri. Sasabihin ko sa iyo. Kung akala mo'y mababawi mo siya,
Hindi mangyayari yan sa buhay na ito. Hindi kailanman. Sino ka ba? Hindi ikaw ang magdedesisyon yan. Alam mo ba kung gaano ako kamuhi ng batang yan? Alam niyang kasama mo ako. Hindi kanya kailanman patatawarin. Hindi kita hinawakan. Nung gabing nilason mo ako, kasama ko si Nyanyan. Sa buong buhay ko, siya lang ang babaeng nakasama ko. Eh ano naman? Bukod sa iyo at sa Kin, sino pa ang nakakaalam? Alam kong hindi kita hinawakan. Talagang hindi ko siya hinawakan. Bossy bae, niloko mo ako. Songrunian, yang hayop ka. Paulit-ulit kang sumusulpot. Nung pinahiran kita para kunin ang bata, bakit hindi ka namatay sa sakit? Ano? Sabi ko. Noon, sinadya kong sabihan ang doktor na huwag siyang bigyan ng anesthesia. Gusto ko siyang mamatay sa matinding sakit. Tapos susunugin ko siya hanggang mamatay. Halimaw ka. Jayang Gilin, akala ko kaibigan kita. Bakit mo ito ginawa sa Kin? Bakit? Dahil naiinggit ako sa'yo, kinamumuhian kita. Bakit lahat? Ikaw lang ang gusto. Dahil lang doon, Iyo Biao, ipaalam sa legal department. Gusto kong magdusa ang babaeng ito, sa bilangguan. Opo, sir. bossy ba? Huwag mo akong ganyanin. Lahat ng ginawa ko, para sa iyo. Dalhin niyo na siya. Bossy ba? Pasensya na. Pasensya na talaga. Naiisip ko lang ang hirap na dinanas mo. Hindi ko mapatawad ang sarili ko. Anong ginagawa mo? Yan, sinuntok mo ako. Napakagago ko talaga. Suntukin mo ako hanggang gusto mo. Basta gumaan lang ang pakiramdam mo. Tatanggapin ko lahat. Basta huwag mo lang akong iwan. Okay, 5 taon na ang nakalipas. Sinabi mo sa akin na buntis ka. Sobrang saya ko. Tapos bigla kang nawala. Huwag mo sana akong iwan. Alam mo ba, sa nakalipas na 5 taon, hinanap-hanap kita ng parang baliw. Napakatanga ko talaga. Namaniwala pa ako sa mga sinabi ni Jayang Gilin. Buti na lang. Buti na lang at bumalik ka rin. Yan. Sa nakalipas na 5 taon, araw-araw kitang inaalala. Mahal, kumain ka ng itlog. Aksidente lang kami. Si Mami ang totoo. Kayong 5. Anong balak ninyo? Sa tingin ko, kaming 5, kinuha kami sa kalye. Paalam. Ano? Huwag kayong tatakbo. Mahal, hintayin mo ako. Ginoo, napakasama ng nangyari. Tumakas ang ginang. Ano? Tumakas ang nanay ko. Opo, Ginoo. Kagabi, ang 5 bata, may sinabi sa ginang. Palitan ng luma, ilagay ang bago. Akala niya ay may punto. Kaya umalis siya kasama ng mga bata. Mag-ingat kayo. Pupunta kami para makita ang dagat.
Sinusubukan niyong iwan ako. Walang pagkakataon.